Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, matubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay. Sa tubig ng binyag na pinagsilangan, lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo. Ngayong ang kasalanan at kamatayan ay kanyang natalo upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, nang ibig sabihi usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas, di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at pinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, umarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Tumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sumaini po ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito, sino ang makakatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil barito ay tatalikuran na ninyo ako. Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Dito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talasas ni Jesus, buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Dinugtong pa niya. Yan ang dahilan kaya ako sinabi na walang makalalapit sa akin, malibang loobin ito ng Ama. Mula noon ay marami sa Kanyang mga lagadang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Niwala kami at ngayon ay natitiyak naming kayo ang banal na Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ang mga alagad ni Jesus ay nagpatuloy sa mga gawain niya at ipinagpatuloy ang mga habilin sa kanila ni Jesus. Sila ay nagpagaling at sila ay bumuhay ng patay. Sa ating unang pagbasa,
Narinig natin ang isang nagngangalang Enias. Matagal na nakaratay, 8 taon na, at ito ay pinalakad ni Pedro, pero sa ngalan ni Jesus. In the name of Jesus. At bumuhay ng patay na nagngangalang Tabatchoy. Wala Tabatchoy. Tabita. Yung Tabita ay ito ho ay halos kapareho nung may binuhay si Jesus na isang babae nang sabi niya ay talita kum. Tabita, talita kum, ibig sabihin, ining, bumangon ka. So magkapareho ang pangyayari. Sapagkat itong mga alagad na ito ni Jesus, binigyan ng kapangyarihan ni Jesus na kayo ay magpagaling. Ito naman ninyo, bumuhay pa ng patay. Ibig sabihin, kung ano yung habilin ni Jesus sa mga alagad ay ipagpapatuloy nila, na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ng ating simbahan. Ang mga may karamdaman ay gumagaling. In the name of Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Hindi sa ngalan ni Pedro. Kita niyo naman, hindi naman sinabi ni Pedro, ay magpasalamat kayo sa akin, nang dahil sa akin kayo ay gumaling. Pasalamat ka sa akin, Tabita, dahil ikaw ay nabuhay, dahil sa akin hindi. Isang paalala din para sa ating lahat, na kahit sa amin naman mga pari, nahingi ng prayer request, dasal, exam, maling, boyfriend, asawa, papasalamat. Of course, papasalamat sa pari pinagdasal. Pero ang pinakamainam, dapat nating pasalamatan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sa ating ebanghelyo po, ito ang tinatawag na katapusan na ng Eucharistic Discourse, sapagkat yung mga nakalibas na mga araw ay tungkol sa Eucharistia, sa buhay na walang hanggan. Habang nagsasalita si Jesus, ang mga alagad, ang mga apostoles ay nakikinigat ng ibang mga tao. Previously ho, kasi yung konteksto ng ating ebanghelyo, nagsabi ang ibang tao na mabigat na pananalita ito, sino ang makakatanggap nito? Ano ba yung before na sinabi ni Jesus? Ang sabi niya, kainin ninyo ang aking katawan at inumin ninyo ang aking dugo. Yun ang hindi ho nila matanggap. Maaaring nauunawaan, pero hindi ho matanggap. Tayo ganyan din minsan. Nauunawaan naman natin, nauunawaan, pero hindi naman matanggap. Kaya yung mga alagad umalis. Kaya ang tanong ni Jesus sa iba pa niyang mga alagad, sa iba pang niyang mga apostol, ibig din ba ninyong umalis? Napakaganda ng sagot ni Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal. Ilan na ho ba mga Katoliko ang umalis sa simbahan? Ilan na ho ba ang hindi tumanggap sa doktrina sa aral ng simbahan? Simbahan Katolika. Kaya ang dami mga nagsulputan na mga sekta, ng mga relihiyon, sapagkat hindi nila matanggap ang turo ng simbahang Katolika. Ang tanong ko din naman sa inyo, aalis din pa kayo? Kapag ang pinag-usapan ay diborsyo, kapag ang pinag-usapan ay aborsyon, pag pinag-usapan ng same-sex marriage, marahil hindi matanggap ang turo ng simbahan. Tatampo, naalis ng simbahan, aalis din pa kayo.
sapagkat sana'y katulad tayo ni Pedro na ating sasabihin, naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos sapagkat nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sa araw-araw nating panalangin, paghingi sa Diyos, pasasalamat sa Diyos, sana'y dasalitin natin, Panginoon, dagdagan mo pa po ang aming pananampalataya. Ihatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito ang inyo pong itutugon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atinawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Inialay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at nag-ahari pagpasawalang hanggan. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingaw at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang kung hindi tumubo pa ng mga kalubong walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama
ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mo mahal, nabuksan ka na pang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati nin iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo nibubus para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo po't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni Poong San Jose na ating patron. Kay sana ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan. Araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayo rin. Agbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, na nag-aalis sa mga kasalang sanlibutan. Palat po tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ito kami paglalayan.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo po ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay ng nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayong lahat kasama na po inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.